Senator Grace Poe, Mar Rojas, Vice President Jejomar Binay at Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga nanguna sa panibagong survey ng Pulse Asia sa pagkapangulo. Tinanong din sa survey kung sino ang mga gusto nilang kandidato sa pagkasenador sa eleksyon 2016. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa pinakabagong ulat ng Bayan National Survey ng Pulse Asia, pinapili sa listahan ng 2,004 respondents. Sino raw iboboto nilang presidente ng Pilipinas kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon at sila ay mga kandidato? Maaari rin magbanggit na iba pang wala sa listahan. Ang nanguna sa survey sina Senador Grace Poe, dating DILG Secretary Mar Rojas, Vice President Jejomar Binay at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Si Poe nakakuha ng 26%, 4 na puntos na mas mababa kumpara sa 30% sa ulat ng Bayan Survey na ginawa noong Hunyo. Si Mar Rojas malaki ang iniakyat, mula 10%, ngayon ay nasa 20% na para pumangalawa. Si Binay bumaba sa pangatlong pwesto nang mabawasan ng kanyang dating 22% para maging 19%. Bumaba rin sa pang-apat si Duterte, nakakuha ng 16%, mas mataas ang 1 punto sa dating 15%. Ayon sa Pulse Asia, plus-minus 2% ang margin of error ng survey. Statistically tied ang 3 pang kandidato sa sunod. Bali, pumapangalawa sa kanya 3. Single digit ang mga nakuha na iba pang sumunod gaya na Senador Bongbong Marcos, Manila Mayor Joseph Estrada, Senador Miriam Defensor Santiago, dating Senador Ping Lacson, Senador Alan Peter Cayetano at Representative Walden Bello. Ayon sa Pulse Asia, wala nagkomisyon sa survey na isinagawa noong September 8 hanggang 14, noong panahong inendorso ni Pangulo Aquino si Rojas bilang standard bearer ng Partido Liberal sa eleksyon 2016. May naghain ng disqualification case laban kay Poe. Nag-anunsyo si Duterte na hindi na raw siya tatakbo sa pagkapangulo at naghayag ng anyay True State of the Nation address si Binay. Kung hindi tumakbo yung iba sa listahan, hindi mag-file for the presidential position yung iba, syempre magkaka-realignment yung mga pumipili sa kanila ngayon. May hinahanap ang ating botante pero iba-iba ang hinahanap nila, hindi pare-pareho. Sa iba, mas matimbang yung track record, mas matimbang yung nagawa para sa bayan nila, mismong bayan nila o mismong probinsya nila, matimbang na kababayan nila. Isang bagay na tinukoy ni Dr. Ana Tabunda ng Pulse Asia, hindi pa raw nagdedeklara ng kandidatura si Poe nang gawin ng survey. May ibang kandidato dahil hindi pa nagdedeklara, pwedeng hindi pa masyadong sinusuri ng mabuti ng ating mga botante. Pinunto rin ng Pulse Asia ang malaking iniangat ni Rojas sa survey. Sa tingin namin nakatulong yung pag-endorse ni Presidente dahil naging malinaw na tatakbo si Secretary Rojas bilang kandidato ng administrasyon. Pero hindi natin pwedeng sabihin dahil lang sa endorso to ni Presidente na ito'y dahil lang kay Presidente. Dahil pag tinignan mo kung saan siya tumaas ng malaki at saan siya mataas, sa Visayas, taga doon sila. So may sarili rin siyang hatak. Muli naman nagpasalamat si Poe sa anyay tiwala sa kanya ng sambayan ng Pilipino na pinaguhugutan umano niya ng lakas. Ikinatuwa naman ni Rojas at Binay ang resulta ng survey. Nagpapasalamat tayo sa tiwala na ipinagkakaloob sa atin ng ating mga kababayan. At ito ay tinatanggap ko naman, hindi bilang para sa akin, pero para sa daang matuwid na siyang isinusulong natin. Basta dadagdagan ko pa ho ng pagtatrabaho, pagpapaliwanag, bakit ako ang dapat mahalay ng pagkapangulo. Sa karera naman sa pagka-vice-presidente, ayon sa Pulse Asia, statistically tied sa unang pwesto magkatandem na sina Poe at kanyang running mate na si Senador Chis Escudero. Kasunod sina Senador Marcos, Senador Alan Peter Cayetano, si Pangulong Aquino, Batangas Governor Vilma Santos Recto, Senador Panfilo Lacson, Senador Antonio Trillanes IV, Senador Jinggoy Estrada, Camarines Sur Representative Leni Robredo, dating Senador Kiko Pangilinan at BIR Commissioner Kim Henares. Pagdating naman sa kung sino ang gustong ibotong senador ng mga respondent, nanguna sa survey si Senador Tito Soto III na nakakuha ng 63.6%. Pumangalawa si dating Senador Ping Lacson na may 59.3% at pangatlo si Senador Bongbong Marcos na nakakuha ng 54.9%. Sinundan sila ni Senate President Franklin Drilon, dating Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization Kiko Pangilinan, Senador Ralph Recto, dating Senador Juan Miguel Zubiri at Sarangani Representative Manny Pacquiao. Nakasama rin sa top 14 sina Senador Serge Osmeña III, dating Senador Richard Gordon, Las Piñas City Representative Mark Villar,
dating Senador Jambi Madrigal, DOJ Secretary Laila De Lima at Taguig City Representative Lino Cayetano. Ivan Mayrina, GMA News.